Assalamu alaikum and a pleasant day to each and everyone, especially to you, ma'am. So, I am the second reporter. I am Maseda M. Ahmad. So now, let's talk about prehistoric art. Prehistoric art archaeological explorations reveal that there has been a gradual shift from a nomadic lifestyle of early humans to that of permanent settlements, paving the way for the rise of early civilizations. So, sa panahon ng prehistoric art ay nagpapakita kung paano nagbabago ang pamumuhay ng mga sinaunang tao mula sa palipat-lipat na tirahan. So, ang kanilang pamuhay ay tinatawag na nomadic lifestyle. So, ano nga ba ang nomadic lifestyle? Nomadic lifestyle means moving from place to place without a fixed home. Yes, wala silang permanent na tirahan. So, ang kanilang lifestyle ay madalas sa paghahanap ng food, water o pastulan. It's a way of living where people travel freely. Usually kasama nila ang pamilya nila or tribo nila. Yes. Malaya silang naglalakbay. The Stone Age has witnessed how humans were able to lead more stable lives and eventually come up with permanent shelters and tools for survival. So, sa panahon ng Stone Age, nagsimula silang magtayo ng mga tahanan and making tools to survive. To complement this stability and sense of permanence, early humans also turned to the creation of paintings and sculptures that depict humans, animals, and their natural habitats. It would seem that there were attempts to record the kind of lives they lived within that period of time. Central or the representation of early civilization would be the establishing of possible linkage among art, religion, and lifestyle. So, habang nagiging stable ang kanilang pamumuhay, nagsimula silang lumikha ng mga paintings and sculptures ng mga tao, animals, and natures. Ang mga artwork na ito ay nagpapakita ng uri ng pamumuhay nila noon. During this time, ang artwork na ito ay kaugnay din sa kanilang religion and their daily life. Paleolithic art. Paleolithic art is a product of climate change. As the climate got older, part of the early humans' instinct is to look for shelters that would provide them with warmth. Caves became protective havens for the early humans, and these caves paved the way for the birth of their first attempts to create art. One cave painting can be traced back to Lascaux, France, and its discovery came as a surprise. Two boys chased after their dog into a hole where their ball got stuck in. When they followed the dog, they were astonished to discover a cave with beautiful paintings. The cave paintings would eventually be called the Hall of the Balls. So, a long time ago, during the Paleolithic period, lumamig ng husto ang panahon sa mundo. So, dahil dito, kinailangan ng mga sinaunang tao ng mainit at ligtas na tirahan. So, nakahanap sila ng mga kuweba na nagbibigay ng proteksyon laban sa lamig. So, habang naninirahan sila doon, nagsimula silang gumuhit o nagpaint sa mga pader ng kuweba. Karaniwan na pinipinta nila ay mga animal at nature na nakikita nila. So, isang famous na halimbawa nito ay ang Lascaux Cave in France. Na-discover ito ng dalawang batang lalaki habang hinahabol ang kanilang aso sa loob ng cave. Nakita nila ang maraming guhit lalo na ng mga balls, toro. The part of the cave is now called Hall of Balls. Kaya nagsimula ang
are during the Paleolithic period dahil napilitang tumira sa kuweba ang mga tao dahil sa malamig na klima at ginamit nila ang mga walls ng cave para ipakita ang kanilang sarili. So, nakikita niyo naman sa aking PowerPoint na ang aking nilagay na picture. So, ito ang halimbawa niya. Ito ay the cave painting in Lascaux, France. So ito ang figure 1, hollow balls found in cave in Lascaux, France. So ang paint na ito ang mga sinaunang tao ay nagpaint sila ng mga animals. Yeah, ito yung paint nila. So, ito like deer, horse, and bulls sa mga walls ng mga kuweba. So, ang paint na ito ay ginawa noong 17,000 years ago. Ang ginamit ng mga tao dito na natural color sa kanilang pagpaint ay mula sa mga bato at halaman. So, pinapakita dito sa artwork na ito ang mga hayop na kanilang hinuhuli at maaring ang paint na ito ay connected sa mga religion, ritual at storytelling ng kanilang buhay. Paleolithic cave paintings, initially dubbed for their sophistication, were eventually confirmed as authentic. These artworks exhibit naturalism through detailed animal contours and dark hues. Early humans demonstrated advanced techniques for their time, including a form of spray painting using pigments blown through reeds or bones, and the use of foreshortening and contrasting light to create three-dimensional illusion of animals. So, ang mga painting sa mga walls ng kuweba ay napakalinaw at buhay na buhay kaya noong una, may mga taong hindi naniniwala na ginawa ito ng mga sinaunang tao. Pero kalaunan, napatunayan na ang mga ito ay talagang nilikha noong panahon ng Paleolitiko. Kung titignan, very, very realistic talaga ang mga paintings, especially sa anyo ng mga hayop at paggamit ng madidilim na kulay. Kahit madalas isipin ng iba na ang mga sinaunang tao ay hindi gaanong matalino. So, ginamit nila ang ilang matatalinong teknik sa sining para sa kanilang panahon. So, halimbawa, gumawa sila ng parang spray painting sa pamamagitan ng pagbuga ng pulbos na kulay through hollow bones o tangkay ng halaman. Gumamit din sila ng light at shadow para magmukhang 3D ang mga hayop at mas makatotohanan ang itsura. So, ipinakita nito na mas mabihasa ang mga sinaunang tao kaysa sa inaakala ng karamihan. Cave paintings found deep within caves likely serve purposes beyond mere decoration, possibly acting as sanctuaries for religious rituals. Early humans may have believed that depicting events like successful hunts could influence reality. Artworks like the Venus of Willendorf, with its exaggerated features symbolizing fertility, reflect early human beliefs about life and uh, procreation, highlighting the importance of this aspect for species survival. So, sinaunang panahon, gumuhit ang mga tao sa loob ng mga kuweba, pero hindi natin tiyak kung bakit nila ito ginawa. So, may ilang nagsasabi na ito ay para sa dekorasyon lamang. Pero wala pang matibay na ebidensya na sumusuporta dito. Marami sa mga paintings na ito ay nagtagpuan sa malalim na bahagi ng kuweba. Kaya probably hindi ito para lang ipakita araw-araw bilang dekorasyon. Sa halip, maaring espesyal ang mga kuweba na ito, parang mga templo o lugar na ligtas para sa kanila. Posible rin na nagsasagawa sila ng mga ritual o panrelihiyosong gawain dito. So, ayon sa iba, may connection ang mga guhit sa kung ano ang gusto nilang mangyari sa totoong buhay. Halimbawa,
iginuhit nila ang paghuli ng hayop, maaring maaring naniniwala silang mangyari ito sa totoong buhay kasi may mga likhang sining din na nagpapakita ng paniniwala ng mga sinaunang tao tungkol sa buhay at pagpaparami ng lahi. Isang halimbawa nito ay ang maliit na estatwa na tinatawag na Venus of Willendorf. Nakikita niyo naman sa aking nilagay na picture. Ito yung halimbawa niya. Ito ay tinatawag na Venus of Willendorf. Ipinapakita nito ang isang babae na may malaking dibdib, balakang at tiyan, mga bahagi ng katawan na may kinalaman sa pagbubuntis. Ipinapahiwatig nito kung gaano kahalaga para sa kanila ang mga bahaging ito para sa pagpaparami at kaligtasan ng kanilang grupo. So, the last is Neolithic art. Neolithic art has developed especially when life for the early humans has become more stable. They have learned to cultivate the land and domesticate animals by 4000 BCE. There were several monumental and architectural structures erected. One of them is the Stonehenge located in southern England. The purpose of this fascinating edifice remains a mystery up to this day and age. Some regard it as a temple while others see it as a complex calendar that track the movement of both the sun and moon. Others describe some magical element to it by associating it with Merlin the magician from King Arthur's story. For whatever purpose it was built on, it still remains as one of the architectural wonders the world has ever seen. So, sa Neolithic art is lumago ang art noong panahon ng Neolithic nang magsimula mamumuhay ng mas maayos ang mga sinaunang tao. Natutunan nilang magsaka at mag-alaga ng mga hayop noong bandang 4000 BCE. Nagsimula silang gumawa ng malalaki at espesyal na mga istruktura. So, isa sa pinakatanyag ay ang Stonehenge. Itong nakikita nyo na picture na inilagay ko. Ito ay tinatawag na Stonehenge na matagpuan sa Southern England. So, sabi nila hanggang ngayon hindi pa rin tiyak kung bakit ito itinayo. May nagsasabi na ito ay isang templo habang ang iba naman ay naniniwala na isa itong kalendaryong sinusundan ang galaw ng araw at buwan. May ilan din na ikinukonekta ito sa mahika at sa kwento ni Merlin the Magician from King Arthur story. So, ano man ang tunay na dahilan ng pagkakatayo nito, ang Stonehenge ay isa pa rin sa mga pinakakahangahangang gusali sa buong mundo. As the Neolithic period drew to a close, it was evident that different elements of civilization flourished in various parts of the world. It is also notable that most early civilizations emerged and flourished in river valleys, the Nile in Egypt, Indus in India, Tigris and Euphrates in Mesopotamia, and Huanghe River in China. So, at the end of the Neolithic period, New Stone Age, nagsimulang umusbong ang mga unang civilization sa iba't ibang panig ng mundo. Ang civilization ay grupo ng mga tao na naninirahan ng sama-sama. May rules, pinuno, agrikultura, lungsod, pagsusulat, at iba pang hanap buhay. So, karamihan sa mga sinaunang civilization ay umuunlad malapit sa mga ilog. Dahil sabi nila, rivers give them fresh water to drink and water help them grow crops for food. And rivers made it easy to travel and trade with others. And the last is the land near rivers was good for farming. So, yun ang sabi nila. And ilan naman sa mga pinakaunang civilization, ito ay Egypt,
sa tabi ng Nile River, India sa tabi ng Indus River, Mesopotamia na ngayon ay Iraq sa pagitan ng Ilog Tigris at Ilog Euphrates. And the last is China sa tabi ng Ilog Huangho. Ito ay Yellow River siya. So dahil sa tulong ng mga ilog, nakapagtatag ang mga tao ng matatag na communities, nakapagdanim ng pagkain at nakabuo ng mga pamahalaan. Kaya masasabi natin ang mga ilog ang naging puso ng mga unang kabihasnan, unang civilizations. And that's all. Thank you.